Samahan si Chris Lorenzana, trainer at Chief Inspiration Officer ng Training Edge Incorporated sa isang oras na seminar sa radyo na magbibigay inspirasyon upang lalo pang mapaganda, mapasaya at mapaunlad ang ating buhay. Winner ka, Pinoy! Don't quit before your miracle. Makinig, makilahok at sumama sa talastasan dahil ang programang ito ay para sa iyo. So if you're lost and on your own, you can never surrender. Hindi ka naman talaga nag-iisa. Winner ka, Pinoy! If your path won't lead you home, you can never surrender. Winner ka, Pinoy! Kada araw ng linggo, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang sa DZXL 558. Happy Winner Ka Pinoy Sunday, everyone! Welcome to Winner Ka Pinoy. July 23, 2023, dear friends. Nakakatuwa naman tong araw na to. It's a beautiful Sunday. Wala na pong ulan. Maaraw na ulit. At sana ay nasa maayos kayong kalagayan. At ang pag-uusapan natin ngayon ay we can be heroes. Lahat tayo ay pwedeng maging bayani. Huwag kang matatakot sa baril o padalim, sa bakas na umalimig. Hoy! Pinoy ako! Buong aking loob, may agimat ang dugo ko. Hoy! Oh, Pinoy ako, may agimat ang dugo ko. Mga kaibigan, ako, samahan niyo po ako ng isang buong oras at abangan po natin mamaya ang ating kwentong panalo. Meron tayong very special guest na siyang inspirasyon ngayon ng ating programa. At padala niyo po ako ng inyong mga mensahe sa ating Winner Ka Pinoy number 0976-014-5041. Pwede rin po sa ating Facebook live stream at pwede rin sa aking messenger. Alam ko ang sekreto, kaya't nandito ba't buhay? O sabi nila, may anting-anting ako, pero di nila alam na Diyos ang dahilan ko. Hoy! Pinoy ako! Sa aking loob, may agimat ang dugo ko. Hoy! Oh, Pinoy ako! May agimat ang dugo ko. Sa mga kaibigan, ako ay nagagalak talaga na meron na tayo ngayong kwentong panalo. Talagang itong ating guest mamaya ay inirekomenda sa atin ng ating station manager na Sir Buddy Oberas. At kayo ay matutuwa sa kanyang kwento, kaibigan. Kaya hinango ko dito ang ating title for today's topic or today's episode, which is We Can Be Heroes. We can. Kaya po natin kung ating gugustuhin. Ayan. At mga kaibigan, ang Winner Ka Pinoy ay hatid sa atin ng Zanton Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant at anti-tumor properties na tumutulong maiwasang tubuan ng bukol ang ating katawan. Zanton Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika at ngayon ay available na sa South Star Drugstore at sa The Generics Pharmacy ang Zanton Plus Herbal Capsule. Hanapin lamang yung may tatak Yes to Health or Doc Samaritan kapag bumibili. Sabayan din ang pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Magandang kombinasyon at epektibo, kaya't bumili na ng Mighty C at Zanton Plus Herbal Capsule. Para sa inyong reservation, tanong at order, tumawag o mag-text sa DZXL Radio Trabaho sa 0927-499-1276 at hanapin si Ray Albesa. Or hindi kaya pumunta ng personal para bumili sa Yes to Health Center, Unit 7, Crownland Building, 851 ED sa Mother Ignacia Avenue, Quezon City. So dear friends, we can be heroes. O, di po ba? We can.
We can. Paano nga ba natin i-define? Ano ba talaga ang kabayanihan? Kasi pag bang pinag-uusapan natin ang kabayanihan, ibig ba sabihin talaga niyan kaagad? Ala Jose Rizal po ba talaga ang pamantayan natin? So ngayon po ay, tignan natin kung may mga times ba sa buhay natin talaga na we're already heroes, hindi lang natin alam. So sabi ni Christopher Reeve, alam niyo po yung kwento ni Christopher Reeve, bago ko sabihin yung kanyang quote po Sabi ni Christopher Reeve, si Christopher Reeve was an equestrian. Siya ba yung unang Superman? Yung theme song pa nung kanyang Superman is yung Can You Read My Mind? Yan pa, di ba? So anyway, he was in an equestrian ride, parang horse ride, na mabilis. Supposedly tatalon yung kanyang pa-close ng door. Sorry, I can hear you from here. And so thank you, dear. So ang nangyari po is hindi tumalon yung horse niya. Tapos nung hindi tumalon yung horse niya, nalaglag siya. At yung parang neck niya, yung spinal column niya nahiwalay halos sa neck niya. And he ended up paralyzed. At yung neck down niya paralyzed. So parang yung mata lang niyang nagbi-blink ganyan, no? And so siya po ang nagsabi nito. Okay, yun po ang kwento. And he went through so many years of therapy para lang maigalaw niya ng konti ang kamay niya at para makaramdam siya ulit. So sabi ni Christopher Reeve, a hero is an ordinary individual who finds the strength to persevere and endure in spite of overwhelming obstacles. At naranasan niya po yun talaga na talagang from the neck down, strap na siya sa tawag dito, sa, ano nga po ba yung inuupuan kapag, I forgot the word, pero yung parang, yung kapag hindi ka na makagalaw, nakalagay ka sa wheelchair. Yan, nakastrap na siya sa wheelchair for the rest of his life. So ang sabi niya is that you find the strength to persevere. So nagpa-therapy siya para lang makaramdam siya ulit. And so that's a beautiful way of defining a hero. Ayan mga kaibigan, 'di ba, na ordinaryong individuals lamang, ordinaryong tao ay pwedeng maging bayani. Hindi sa buong mundo, pero pwede kang maging bayani sa mata ng iba. Ito, sabi ni Felix Adler, the hero is one who kindles a great light in the world, who sets up blazing torches in the dark streets of life for men to see by. So, bayani ka rin kapag ikaw yung gabay ng iba, ilaw ng iba, para kang point of light. Para kang, ano nga ba tawag dito, yung sa mga barko or mga maglalayag or mga mangingisda. You're like a lighthouse. Diba? Ano po ang silbi ng lighthouse kung hindi po siya maliwanag, di po ba? So mamaya, excited ako dito sa ating guest mamaya. Nakakwentuhan tayo ng kanyang kabayanihan talaga. Although hindi niya naman siguro gustong tawagin siyang bayani, pero ginawaran pa rin siya ng mga ganong pagpapaunlak talaga. Mga kaibigan, ako sa panahon ngayon, ang dami po talaga nating minsang problema at minsan may problema tayo sa puso o iba't ibang sakit na nagdudulot ng pagkasira ng ating organs. Para makaiwas sa mga sakit na dulot ng bakterya at viruses, uminom ng Premium D3 araw-araw, ang pinakabago at pinalakas na vitamin D3. Ito ay may kasamang extra virgin coconut oil at moringa oil na nagpapalakas ng ating immune system para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng heart problems, COVID symptoms at nang mapababa ang sobrang kolesterol sa ating katawan. Mag-Premium D3 na araw-araw, mas pinalakas at mas pinabisa. Mabibili rin sa Southstar Drugstore, The Generics Pharmacy at sa iba pang leading drugstores nationwide. Para sa inyong reservation, tanong at order, tumawag o mag-text sa DZXL Radio Trabaho sa 0927-499-1276 at hanapin si Ray Albesa. O hindi kaya pumunta ng personal para bumili sa Yes to Health Center sa Unit 7 Crownland Building, 851 Mother Ignacia Avenue, Quezon City. So dear friends, we can be heroes. We can. Diba? Hindi kailangan sobrang laki nung ginagawa para maging bayani. Alright? Dear friends,
So, sabi nga ni Arthur Ashe, true heroism is remarkably sober, very undramatic. Very undramatic po talaga. Minsan nga hindi mo alam na yung ginawa mo, kabayanihan na pala para sa iba. It is not the urge to surpass all others at whatever cost, but the urge to serve others at whatever cost. Ganda, di po ba? Hindi siya yung kagustuhan nating malagpasan yung iba. Di ba? Na malagpasan natin sila, na mas maging magaling tayo kaysa sa kanila. But it is the urge to serve others at whatever cost. Kaya nga po yung mga bayani natin talagang, yung mga kinoconsider nating mga bayani, nagsilbi sila sa bayan, nagsilbi sila sa iba at whatever cost. Alright, dear friends? So kayo po na nanonood sa ating Facebook live stream, drop in a message there po sa ating Facebook live stream. At yung may pinakamagandang mensahe ngayong araw na ito will get a copy of our upcoming book, Winner Ka Pinoy, sa isip, sa salita at sa gawa. There we go. Let me just look for that again and open it. Kasi minsan talaga, pag nandito po ako talaga live, ang gulo-gulo ng aking mga kasi, ayan, nakita ko na. There we go. Ayan, hi, Benji Marinas is watching. Hey! Hello, QV! Miss Victoria Zolweta Laguno. Thank you for watching today. Hello sa inyo tanandira sa Iloilo. And especially, of course, to HK, Dr. Alfredo Estose. I miss you both. Ayan, I miss you both. Happy birthday to Manang Telma Bermudez. Bermudez pa rin, Happy birthday to you. And may you have many, many more birthdays to come. At lahat po na nagsiselebrate ng kanila mga kaarawan ngayong araw na ito. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday po. Happy birthday sa inyong lahat. And there's one thing that I would like to, I want to remember to say. Naku, ano na nga ba yung nalimutan ko? Ay, ito naalala ko na. Binyag ngayon ng aking pamangkin, anak ng aking pinsan, si Alex Matthew de la Cruz. Welcome to the Christian world, my dear. Welcome to the Christian world. So there, dear friends, we can be heroes. We can. Pwede, ibig sabihin, we can. Alright? We can. Hindi naman sinasabing we will be heroes kasi pinipili pa rin yan. It's up to you. Pero we can be heroes. Kaya kung gugustuhin. Alright? Kaya. Kaya ano ba ang ginagawa mo ngayon, kaibigan, so that you can be a hero? Not to many people, pero at least to your family. Marami sa ating mga ama na dala-dalawa ang trabaho. May trabaho sa araw, may trabaho sa gabi. Alam niyo yon, sa weekends, nagkukumpunin ng kung ano-ano sa bahay. Talagang nakakatuwa na kung iisipin, pwede naman na sila magpahinga na, pero hindi. Sige pa rin sila. They are heroes to the eyes of their children. In the eyes of their children. What's wrong with me today? So that is why, we can be heroes. Kaibigan, hindi kailangang dramatic, hindi kailangang malaki yung heroism mo, hindi kailangang na a-announce sa marami. Basta't alam mo lang na ginawa mo yung bagay na yon na nakabalot sa pagmamahal at sa ibang tao, yan ay kabayanihan. So, sabi ni Mary Roach, heroism doesn't always happen in a burst of glory. Sometimes, small triumphs and large hearts. Chris, what's happening to you today? Sometimes, small triumphs and large hearts, puso, change the course of history. Totoo po yan. Maliliit na panalo at sobrang laking puso or sobrang laking pagmamahal could change the course of history. Di po ba, mga kaibigan? Kaya nga, minsan pag iniisip mo, just because ang isang tao talaga ay lubos na nagmahal, yung wala na siya sa mundo pero naaalala pa rin siya. That's the beauty of a big heart. Because a large heart is a heart always that serves. Alright, dear friends? Hindi pwedeng hindi magsilbi ang taong nagmamahal.
Now, this is a beautiful quote by Joseph Campbell. Sabi niya, a hero is someone who has given his or her life to something bigger than oneself. Nice, isn't it, dear friends? Yung bang ibinigay mo ang sarili mo sa mas malaki pa kesa doon sa sayo or sa bagay na naiisip mong posible. Diba? Kaya maraming mga tao, they are beautiful examples to many kasi sumusubok talaga sila. Sumusubok sila. They try to achieve something bigger than themselves. Kunyari, itong isang nanay dati na nakilala ko na nabangga yung anak niya ng taxi sa gabi dahil naka-t-shirt ng black yung anak niya. Actually, hindi nga tinigilan yung anak niya na hit and run siya. Sa takot siguro ng driver na managot siya. Ba't kaya Ba't kaya maraming tao na pag nagkakamali, wala silang kabayanihang aminin at sabihing, sorry, di ba ako ang may kasalanan. Anyway, na-hit and run yung anak niya, naka-pure black kasi yung anak niya, so nasa dilim. Kaya po mga bata, huwag kayong nagdadamit ng itim sa gabi kung kayo ay maglalakad or tatawid ng kalye kasi hindi kayo makikita. Usually, kaya nga yung mga traffic enforcers natin, meron silang mga glowing bright na, di ba, na sa damit nila para makita sila. So, anyway, yung mga magulang din po. So, anyway, itong nanay na to, namatay yung anak niya dahil dyan sa aksidente na yan. Pero alam niyo po ba, sa halip na ma-depress siya, magalit siya, or magmukmuk siya, ang ginawa niya is that nagbigay siya ng mga talks sa mga schools para ipaalam yung nangyari sa kanyang anak at para maiwasang mangyari din sa ibang mga magulang ang sakit na naranasan niya at yung nangyari sa anak niya. In fact, siya pa ang nagpupunta sa mga, minsan yung, kung saan man yan, so, mga establishments or sa LGU na mayroong kunyaring sobrang dilim na kanto na maraming dumadaan. Minsan, siya ang nakikiusap para palagyan ng ilaw doon or hindi kaya palagyan ng parang pedestrian path or lane. Diba, mga kaibigan, para sa akin, hero siya, bayani siya. Alright? And so, hindi kailangang sobrang laki ng bagay na ginagawa para makonsider na kabayanihan. In fact, mga kaibigan, maliliit na bagay na pwede nating magawa para sa ating bayan, sa pagmamahal sa ating bayan. Sabi, kaya nga dito sa Winner Ka Pinoy, lagi kasi sabi, sikapin natin maging isang tunay na Pilipino. Huwag na magtapon ng basura sa kung saan-saan, di ba? Hindi ko mo nasa sasakyan ka at ayaw mong madumihan yung sasakyan mo. Itatapon mo na lang sa kalye yung basura mo. That hurts, you know? Minsan may sinusundan ako mga ganong drivers. Sumasama ang loob ko kasi ba't di mo na lang isupot, diba? At itapon mo pag meron ng basurahan. Ba't mo kailangan itapon sa labas? Minsan binubusinahan ko pero ano naman silbi ng pagbusina ko? Kaya, setting a good example, yung pagiging magandang halimbawa ay isa ring pamamaraan para maging isang bayani. Ayan, we'd like to greet a happiest birthday to Architect Liloy Gatdula ng Candelaria, Quezon. Happy birthday, Architect Liloy! Ayan, may you have many, many more birthdays to come. Alam mo, yung unang-unang boss ko nung nagtatrabaho ako dito sa Manila, Gatdula din ang apelyido niya. Si Sir Ed Gatdula. May he rest in peace. Ayan. Oh, hello to you all na nakikinig sa inyong radyo, sa inyong mga sasakyan, at sa Signal TV Channel 309. Maraming salamat po lagi sa pakikinig sa Winner Ka Pinoy. At maya-maya lamang ay i-welcome na natin ang ating guest sa ating kwentong panalo. Pero itutuloy ko muna yung pagbabahagi tungkol sa We Can Be Heroes. We Can Be Heroes. Now, ito. Hindi ko alam kung sino nagsulat. Sabi niya, true heroism is when you step forward without being asked and offer help, kindness, and support to those who need it the most. Ganda-ganda po, di ba? Ang ganda-ganda. Kasi yan din ang paniniwala ko na ang totoong kabayanihan ay yung hindi na kailangang hilingan ka ng tulong. Pag nakita mo na merong nangangailangan at kaya mong tumulong, tutulong ka. That's heroism. Right? Yun bang
hindi mo binibilang yung kabutihan mo doon sa, baka hindi naman din ako masuklian, wag na lang. Tinulungan ko na sila dati, tama na. Meron ako narinig dati na, ay naku Chris, namumuro na sila. Hindi na nila ako mababayaran. Kailangan po pa talagang magbilang. Kung meron kang 1 milyon, tapos ang hinihingi sa'yo or hinihiling na tulong sa'yo ay 100 or 1,000, sobrang sakit ba sa damdamin mo na mabawasan yung 1 milyon mo? Kung may kaban-kaban ka ng bigas or kaya mong bumili ng kaban-kaban na bigas, sobrang sakit ba sa loob mo na mahingian ka ng 1 kilo? 1 salup ang tawag sa amin dyan dati. Sobrang mahirap ba yun, kaibigan? Parang hindi naman, di ba? Sabi nga, meron akong kaibigan, si Jack. Jack ang pangalan niya. Sobrang laki ng support na binigay ni Jack sa aking programa sa Winner Ka Pinoy, although hindi siya nakikinig. Anyway, ang philosophy ni Jack sa buhay is that pag may biyaya ka, talbusan mo. Talbusan mo. Na parang, kunyari, talbusan mo na parang sa kumpanya niya, ilang percent ba? Bawat gross na quote sa kumpanya niya, kunyari, kumita yung kumpanya niya ng, let's say, 1 milyon, let's say. Gross po hindi yung neto, hindi yung nabawasan na, ato magko-calculate patuloy ako, hindi yung nabawasan na, yung gross po talaga. So, kunyari, ang gross na na-close nila na business ay 1 million. Itatabi po niya ang 5% niyan. 50,000 niyan nakatabi para sa foundation, para sa mga tao na pwedeng humiling ng tulong, para sa mga kagaya natin sa Winner Ka Pinoy na nanghingi ng tulong sa kanya dati na, Jack, ang daming mga humihingi ng tulong sa Winner Ka Pinoy, wala na silang makain. Pandemic kasi, yung mga bulag kong tagapakinig, wala na silang mapagpamamasahian, hindi sila makapagmasahe, kasi sarado yung malls, help me. At tinulungan ako ni Jack dati. Kakatuwa, di po ba? So imagine mo po, no, kapag bawat isa sa atin ay ganon, 5% ba o 10%? What if bawat isa sa atin, kahit na lang 1,000 ang kita mo, kunyari, kahit na lang 10,000 sa bawat buwan, imposible naman na 1,000 lang pala. Okay, so kahit na lang na 10,000 sa bawat buwan ang kinikita mo, tas ialay mo yung 5% niyan, 500 pesos ng 10,000 mo. Kahit saan, hindi kailangang sa simbahan. Kasi sa simbahan, ang tawag nila dyan, tithing, di ba? Kahit saan, di ba? Sino yung gusto mong tulungan? May isang pamilya ka na alam mo na nahihirapan kasi nawalan ng trabaho. What if, di ba? Bilihan mo sila ng grocery. 2 kilong bigas kaya, 1 kilong karne, what not, right? 500 pesos na ba yun? Or 1 kilong bigas or kalahating kilong karne. You will make people happy. At itong mga tao na to na natulungan mo, abot puso ang ngiti nila. Diba, kaibigan? So ako talaga, yun ang aking laging philosophy sa buhay na huwag tayong magdamot kasi babalik yan. Anyway, yung talbos nga, kapag ang puno or ang halaman, tinalbosan mo, mas lalago siya. Right, dear friends? So sana ma-inspire tayo na maging bayani kahit sa mga ilang tao lamang. Alam niyo po, kahapon naglilinis ako kasi wala akong kasama ngayon. Anyway, naglilinis ako tapos may nakita ako doon ng mga bigas na siguro mga 1.5 kilo yon na sira na kasi sa Ilonggo nagbukbok na siya. Yung marami na siyang itim-itim na parang kuto, ganyan. Sama-sama na naman ang loob ko. Sabi ko, nasayang na naman to. We could have just given it away. Dahil nga po, hindi ko rin naman nakita. Pero sana mga kaibigan mas mas mapanuri sa ating kilos, sa ating mga parang philosophies sa buhay or filosofiya sa buhay. Pwede bang, kunyari, ako, marami din mga tao na nanghiram sa akin dati. Hindi ko na sila hinahabol. Hindi ko na sila pinaparinggan sa Facebook na, hello, magbayad naman kayo. Ito yung GCash ko. Para sa akin, kung gusto akong bayaran, mahahanap ako. Kung gusto. So dahil hindi na nila ako hinahanap, ibig sabihin ayaw nila akong bayaran, 'di ba? So baka hindi nila kaya, baka wala talagang pambayad, baka hirap sa buhay. Okay na 'yon.
Pero hindi mo ako makikitaan na magpo-post ako ng parinig sa Facebook na kung sino man kayo na nangutang sa akin, magbayad naman kayo, magkaroon naman kayo ng hiya, or ang kapal naman ng balat nyo. I wouldn't do that. I wouldn't. Kasi nagkataon na ako yung mas may kakayanang magpahiram, di ba? At ang dasal ko na lang is balang araw, pag ako nangangailangan, di ba, papahiramin din ako. At pag hindi ako nakabayad sa utang, sa utang ko sa tamang oras or sa matagal na panahon, hindi naman ako paparinggan ng kung ano-ano. Di ba, kaibigan? So, we can be heroes. Alright, dear friends, we can be heroes. At mga kaibigan, mahilig po ba kayong uminom ng kape? Pero nangangamba kayo na baka maapektuhan ang inyong kalusugan? Narito na ang hinihintay nating kape, ang Xanton Plus Coffee Mix. Napatunayan ng mga eksperto na ang Xanton Plus Coffee Mix ay makakatulong na patibayin ang ating immune system para labanan ang mga karamdaman. Ang Xanton Plus Coffee Mix ay may sangkap na mangustin, malunggay at soya na makakatulong na balansehin ang testosterone level ng mga kalalakihan para maiwasan ang pagkakaroon ng prostate problem tulad ng prostate cancer. Ang napansin ko po dito sa kape na to ay hindi siya mahapdi sa sikmura, dear friends. No? Malumanay siya kung sa boses pa, malumanay na kape. Ayan, kaya uminom na ng Xanton Plus Coffee Mix, ang kape na gagabay sa iyong kalusugan. Mabibili sa South Star Drugstore, The Generics Pharmacy, at sa iba pang mga botika. Para sa tanong, reservation at delivery, tumawag lamang sa 0927-499-1276 at hanapin si Ray Albesa. Ayan mga kaibigan, nako, malapit na po nating i-welcome ang ating panauhin sa ating, ito, ang ating napakagandang bagong segment. Kwentong Panalo sa Winner Ka Pinoy with Coach Chris Lorenzana. So mamaya pa mga kaibigan, magkakaroon tayo ng ating kwentong panalo at ang ating guest ay talaga namang nagkaroon ng isang magandang karanasan at talagang ginawaran siya ng paghanga, ng appreciation dahil sa kabayanihan na kanyang ginawa. But before I welcome him, dear friends, ay eto muna. Gusto ko munang sabihin ito na napakahalaga na parang gabay natin sa ating kabayanihan. Heroes are not perfect, sabi ni Richard Phillips. Heroes are not perfect. They are ordinary people who choose to make a difference regardless of their limitations. Kaya kaibigan, wag mong sabihin na, naku, maganda yung sinasabi ni Chris sa Winner Ka Pinoy, pero gagawin ko lang yan pag may kakayanan na ako. Gagawin ko yan kapag may sariling bahay na ako. Well, siguro magbabahagi ako kapag siguro meron akong extra na ganito. Heroes are not perfect. You know, you don't have to be in a perfect situation. Pwedeng ordinaryong tao ka lang, but you choose to make a difference. You choose to make a difference. Kaya pwedeng ang kabayanihan mo ay nanggagaling sa iyong pagsilbi sa iyong pamilya, pagsilbi sa iyong kapwa. Pwede rin na ang kabayanihan mo ay nag-volunteer ka, di ba? Kaya kunyari merong mga binagyo or nasunugan, ganyan, nag-volunteer ka, nag-donate ka, yung mga hindi mo na nagagamit sa bahay mo, ipinamigay mo yung mga kumot na hindi mo na ginagamit, mga damit, para sa binigyan mo. You are a hero. Alright, dear friends? And so I hope that you are encouraged na sa maliliit na bagay lang mga kaibigan ay we can be blessings to others. We can be hope to others. We can be light to others. Alam niyo po, walang kapalit yung liwanag ng mukha ng isang tao na nabigyan mo ng attention o pagmamahal. Alright, dear friends? So we all can be heroes.
Time check, it's 11:30 in the morning at nandito pa rin po kayo sa inyong paboritong programa tuwing linggo. Winner ka Pinoy sa RMN DZXL 558 Manila. At kasama niyo pa rin po ako, ang inyong lingkod, Chris Lorenzana. At ngayon ay... Kwentong Panalo sa Winner Ka Pinoy with Coach Chris Lorenzana. And the winner is today si security guard Hassan Clemente Pasco ng SM City San Pablo. Hi Hassan, welcome to Winner Ka Pinoy. Hello? Hello po ma'am, good morning po. Hi, good morning. Tawagin na lang kitang Hassan ha, okay lang ba sa'yo? Okay lang po ma'am. Okay. Maraming salamat ha sa pagpapaunlak mo sa ating imbitasyon sa pamamagitan ng ating station manager na si Sir Body Oberas. Mga kaibigan, nako, nakakatuwa itong kwento na to ni Hassan because nakapagligtas siya ng buhay ng isang tao. Di po ba? Ako minsan bibigay lang ako ng bigas pero siya talagang ibang klase yung kabayanihan na ipinamalas niya. Hassan, kwentuhan mo kami kung anong nangyari at paano mo nailigtas ang buhay ng isang 74-year-old na citizen natin. Ganito po yun ma'am. Habang naglalakad po ako sa aking pwesto, ay may customer po na lumapit sa akin at humihingi po ng tulong. Kaya po agad akong lumapit at nakita ko nga po na nahihirapan na huminga si Lolo. Oo. Dahil nabulunan po siya ng kanyang kinakain. Ma'am. Okay. Tapos, anong ginawa mo? Anong ginawa mo sa kanya nung nabubulunan na siya? Sa pagkakataon pong yun, hindi na po ako nagdalawang isip na tulungan si Lolo at agad ko na po inilapat ang abdominal thrust at naalis ang nakabarang pagkain sa kanyang lalamunan, ma'am. Very good. Kaya, very nice. Oo. Nakahinga na po siya ng maayos, ma'am. Okay, that's beautiful. Buti na lang, alam mo, pinapanood ko yung video mo. Sa mga nakikinig po sa kanilang radyo, sa mga nanonood po sa ating Facebook live stream, ipinapakita po ngayon yung video na kung saan ay si SG Hassan Clemente Pasco ay tinulungan niya si Lolo. Hassan, alam mo ba kung ano ang pangalan ni Lolo na iniligtas mo? Ma'am, tumanggi na po siyang sabihin ang pangalan niya. Opo. It's okay. It's okay. Pero I'm sure, lubos-lubos ang pasasalamat niya sa'yo, ano? Opo. Yeah, I can just imagine. Imagine mo kung lolo ko to or tatay ko to, tas iniligtas mo. So Hassan, tama lang talaga na i-consider na kabayanihan yung ginawa mo. Ayan. Hassan, you're welcome. Saan mo natutunan yung abdominal thrust na ginamit mo? Ayan, nakikita ko na yung picture mo ngayon. At saan mo natutunan yung abdominal thrust na ginamit mo sa kay Lolo? Meron po kaming training na basic life support na pinangungunahan ng Philippine Red Cross, ma'am, na sila po ang nagtuturo sa amin. Okay. Very good. Ano yan? Sa agency nyo itinuturo o sa lahat ng taga-SM San Pablo na security? Opo, sa SM Security Force po, ma'am. Sa SM Security Force. Good. Yearly po. Yearly. Okay, good. So, ibig sabihin, nakabisado mo na siyang gawin? Opo. May tanong ako first sa'yo. try lang naman po yun sa na-experience ko po. First time lang. First time mong ma-apply yung abdominal thrust na Opo. Wow, tapos successful, thank God, di ba? Okay. Salamat naman. Ang tanong ko sa iyo is that, lahat ba ng mga security guard sa buong Pilipinas ay nagkakaroon ng ganyang basic life support training? Opo. Sa training pa lang po, nagkakandak na po sila ng mga training at seminar sa pagkuha pala ng license. Meron na din po silang idea tungkol sa basic life support. Buti naman. At napakagandang programa ito ng ating
Philippine National Red Cross, tama? Philippine National Red Cross. Opo. Yeah. Okay. Standby lang, Hasan, ha? Mga kaibigan, si Hasan ay na-awardan ng Certificate of Appreciation by Miss Jem Castillo Amantes. Amantes ba? Amante. Yeah. Amante po. Amante. Yeah. Siya ang First Lady ng San Pablo City. Ang ibig sabihin ng First Lady, siya ang mayor dyan, Jem? Ay, Jem tuloy, Hasan. Sorry, hindi kasi ako updated. Anyway. Unang po ng mayor. Kaya siya First Lady. Nakakatuwa naman. Anyway, ulitin ko. So, ginawaran si Hasan Pasco ng Certificate of Appreciation by First Lady of San Pablo City, Miss Jem Castillo Amante. Yan, nakakatuwa. I'm so happy. Kasi ako natutuwa ako kapag ang isang babuting ginawa ay talagang na-appreciate at nare-recognize. At nabigyan din si Hasan ng Plaque of Recognition from the City Disaster Risk Reduction and Management Office. Yan ang mga parangal na ibinigay kay Hasan. Hasan, anong pakaramdam parang ano yung pakaramdam mo nung parang iniisip mo, ginawa mo lang naman yung trabaho mo, 'di ba? Automatic lang naman sa'yo na tumulong pero nagawaran ka ng mga ganitong recognition. Para sa akin po, saya ko po nung time na yun. Parang normal days lang po na nakatulong ako sa kapwa ko. Na nakapagligtas po ako ng buhay. Isang malaking karangalan na po sa akin yun. Yes, I understand. Napakaganda ng salitang yan. Malaking karangalan talaga lagi, no? Ang makapagsilbi sa kapwa. Meron ako nakitang picture dito na merong bigas at grocery bag ba to sa harapan mo? Opo, ma'am. Galing po kay Mayor James. Galing din yon. Kasama do. Nung binigay sa'yo yung Certificate of Appreciation, may kasamang bigas. Ayan ha, talbusan mo yan, Hasan. Mamigay ka ng 1 kilo sa kapwa guards mo. Opo. Ayun, natutuwa talaga ako and alam niyo mga kaibigan, ang kabayanihan talaga is a selfless, hindi iniisip ang sarili at hindi naman iniisip din yung may balik ba, 'di ba? Parang Hasan, nung ginagawa mo yun kay Lolo, hindi mo naman din naiisip, 'di ba, napaparangalan ka. Opo, wala po sa akin yun. Yeah. Hindi ko nga po alam na gano'n ang kalalabasan nung ginawa ko. Totoo yan. Ako din, nung pinapanood ko yung mga videos at pictures mo, sabi ko, ay nako si Hasan, sa isang araw na ginawa niya tong maliit sa'yo, pero malaking bagay para sa iba, sobrang na-celebrate ka. At tama lang din naman yon. Kasi karangalan din naming kapwa Pilipino mo na makakita ng ganong halimbawa. Ayan. So mga kaibigan, standby lang Hasan. Nandito po kayo sa mga bagong tagapakinig natin sa ating segment na Kwentong Panalo sa Winner Ka Pinoy with Coach Chris Lorenzana. And today, ang ating winner ay si SG Hasan Clemente Pasco ng SM City, San Pablo. Nakapagligtas or nailigtas niya ang buhay ng isang senior citizen na bulunan ng kanyang kinakain. He was a 74-year-old customer sa pamamagitan ng paggawa niya ng tinatawag na abdominal thrust na part ng kanyang basic life support. Hasan, may pamilya ka na? Wala pa po. Single pa? Naku, makikilala ka nito. May girlfriend ka na? Wala nga po, ma'am. Ay, wala pa rin. Naku, talaga makakahanap na tayo nito ng girlfriend para sa'yo. Ayan, ha? Alam niyo na kung saan hahanapin si Hasan. Nasa San Pablo lang siya, SM. Ayan, natutuwa naman ako. In-announce ko talaga. Ayan, malay mo, diba, baka isa sa mga biyayang dadating sa'yo ay yung dawan mo. Anyway, may mga magulang ka syempre na talagang sobrang tuwa din sa nangyari na to noong June 25, 2023. Ma'am, wala na po akong magulang. Ay, wala na din? Pareho? Pareho? Wala na po parehas. Oh, okay. Naku, I'm so sorry. Ano ba yan, Hasan? Wala ka ng girlfriend? Wala.
Pinapatawa lang kita. Ako nga, Opo, iisa pa lang ang parent ko na nawala. Lungkot na ako. So, paano pa kaya pag dalawa na? But anyway, Hasan, kami na lang nakababayan mo ang gawin mong parang pamilya mo na ipinagdiriwang namin talaga. Sineselebrate namin talaga yung katapangan mo. Kasi, alam mo, minsan kasi pagdududahan mo yung sarili mo kung kaya ko bang gawin to talaga, di ba? Pero naging automatic sa'yo yung ginawa mo kay Lolo. Opo, Tama ba? ma'am. Hindi na po ako nagdalawang isip nung time na yun kasi nakakaawa na po si Lolo. Anong itsura niya nung nilapitan mo siya? Nung nakita mo siya, ano nang itsura niya? Hindi na siya taga makahinga. Bale, hindi na po siya makahinga. Tapos kung ano na pong ginagawa sa sarili para makuha Para yung, makahinga. yung nabulunan siya. Mm-mm. Para sinusungkit ng daliri. Oh, no. Alam mo ba kung ano yung kinain niya? Sorry parang gusto ko lang malaman para yung mga iba po. Opo. Alam mo ba kung anong kinain niya? Saging po siya, ma'am. Yung inilabas niya, saging. Saging? Nako. Saging na prito. Saging na prito, okay. Opo. Kaya mga kaibigan nguyain po lagi ang pagkain, nguyain mabuti. Ayan, at dapat lagi po may dalang tubig. Ayan, pero kasi hindi naman po laging naandyan si SG Hasan Pasco para gawan tayo ng abdominal thrust. Ayan. Sa sarili ba, Hasan, pwede rin bang gawin ang abdominal thrust sa sarili? Kunwari, nabulunan ka tapos walang ibang tao. Pwede mo ba kaming turuan paano gawin yun? Pag wala pong tao, pwede naman pong yung sikmura nyo. Ibigla nyo lang pong ituon sa kahit anong upuan, yung may curve na kante. Okay. Tapos bibiglayin nyo lang po ng ng diin. Makakatulong na rin po yun, ma'am. Okay. So, yung sikmura, parang ipupush sa kahit anong upuan or kahit anong object na pwedeng Opo. na curve para maitaas yung ano. Opo. Okay. Para yung pressure po, yung pinakahangin po sa loob ng tiyan, yung po ang magpupush ng bumara sa lalamunan. Okay, very good, very good. Magaling ka magturo Naku, alam mo, kailangan pala talaga, hindi lang kayo ang tinuturuan ng ganyan. Kami din. No? Dapat natuturuan din kami ng ganito kasi paano kapag Opo, merong dapat po lahat po marunong. ng basic life support, no? Opo. Yeah. Okay. Yung abdominal thrust, para lang sa ating mga tagapakinig, Hasan, paano mo ginawa ito kay Lolo? Bali, inano ko lang po sa mura niya. Yun yung kamay ko po, binuo ko lang po, tapos pinas ko po sa pa-letter J po. Pa-letter J? Opo, habang nasa likod po nakapesto. Iangat niyo po siya ng pa-letter J yung sungkit para yung hangin palabas talaga ng ng bibig. Opo. Okay. Beautiful. Mga kaibigan, sana kapag may mga trainings po ang ating National Red Cross sa inyong lugar, umaten po kayo para lahat po tayo ay matuto nitong basic life support na skill. Ayan. Nako, Hasan, sana sa pamamagitan ng Winner Ka Pinoy, mahanap mo ang girlfriend mo. Diba? Sabihan mo ako. Nakasave naman siguro ang number ko sa'yo dahil tinitext naman kita. Kapag na-publish na yung libro natin na Winner Ka Pinoy, sa isip, sa salita at sa gawa, padadalan kita ng kopya, ha? Huwag kang magpapalit ng number. Kasi sinusulat ko pa lang para mapadala ko siya sa'yo. Ayan. Umalay mo, ako mismo ang magdala sa'yo sa SM, San Pablo. Ayan. So proud na proud sa'yo mga kababayan mo. Ayan. Bago ako magpaalam sa'yo, kung meron kang pwedeng maituro sa ibang tao tungkol sa kabayanihan kaya or kahit na isang bagay na pwede mong maituro sa iba, ano yon na parang mensahe mo talaga? Bilang isang gwardiya po, hindi lang po seguridad ng aming mga customer at kaya ang aming trabaho. Pati na rin po yung sa mga bisita namin na nangangailangan ng tulong medikal, ay nakahanda rin kaming tumulong anumang oras po. That is beautiful. That's beautiful.
Thank you, Hassan. At mabuti na lang na ikaw yung klase ng tao na reflex ba? Ano yung reflex mo? Na mabilis yung reflex mo. Kasi kung ikaw yung tao na, na kunyari, tinawag ka, humingi sila ng tulong sa'yo, tapos ikaw naman, tumawag ka pa rin ng tulong ng iba, baka namatay na si Lolo. Baka namatay na siya, no? So salamat Hassan. Salamat ha, and more power to thank you. You din po, ma'am. You're welcome. Maraming salamat po. from Winner Ka Pinoy. Thank you. Kwentong Panalo sa Winner Ka Pinoy with Coach Chris Lorenzana. At ang winner nating guest ngayon lamang, mga kaibigan, ay si Security Guard Hassan Clemente Pasco ng SM City San Pablo. Nailigtas niya ang isang lolo na 17 years old from choking by applying abdominal thrust. Parte ito ng basic life support. Kaya po kung kayo ay may mga kumpanya, libre naman yan sa ating Philippine National Red Cross. Susunduin lamang ang ating mga trainers. Yun ang alam ko po Pero sana ay magkaroon tayo ng basic life support training. Napakahalaga po talaga na alam natin to. Basic lamang. Si Hassan, was awarded a certificate of appreciation by the San Pablo City First Lady, Miss Jem Castillo Amante, and he also received a plaque of appreciation, a recognition from the City Disaster Risk Reduction and Management Office sa kanyang kabayanihan. Ayan. So kaibigan, ako'y natutuwa sa segment natin na yan. At dahil dyan, I would like you to enjoy this very beautiful song. At ito ay nakadedicate sa ating lahat ng mga Pilipino dahil ang galing natin lahat. Kaya nating lahat maging bayani. And I would like you to enjoy this very beautiful song, Ang Galing Mo, Bayaning Pilipino. Pagsisikap ang karangal ay natanggap. Ang king katalinuhan, linis ng kalooban, naging puhunan tungo sa kapularan. Ang galing-galing bayaning Pilipino, handang lumaban sa hamon ng mundo. Dangal sa puso't paggawa, kayamanan ng buong mundo. Ang galing mo, bayaning Pilipino, tapat at totoo, laging taas loob, Pilipino. Sa husay mo't talino, walang di sasaludo, tapat sa tungkulin, marangal ang pagkatao. Bayani kang kakila, sa Diyos ay may tiwala, likas sa puso ang pagtulong sa kapwa. Ang galing-galing bayaning Pilipino, handang lumaban sa hamon ng mundo. Puso't paggawa, kayamanan ng buong mundo. Ang galing mo, bayaning Pilipino, tapat at totoo, laging taas noo, Pilipino. Buong bansa'y nagdiriwang, pagkat pag-asa nito'y nasa iyo.
Ang Galing Mo, Bayaning Pilipino by Reuben Lorente. Yeah, I hope I got that correctly there. Mga kaibigan, ako, sana ay nai-inspire tayo na maliliit na bagay lamang. Hindi kailangan sobrang laki. Hindi kailangang kalayaan ng Pilipinas sa kahirapan ang kailangan nating gawing project, di ba? Di ba, kaibigan? So, in your own small way, di ba? Marami kang pwedeng magawa para sa iyong kapwa. Kagaya nga ng halimbawa na ibinigay sa atin kanina ni Hasan. Hello, Benji Marinas ba to? From FTech pala siya. Oy, nakakatuwa naman. Kumusta kayo sa FTech? I'm okay. Regards mo ako, Benji. Ayan, nakakatuwa namang nakikinig ka sa Winner Ka Pinoy. It's been such a long time na hindi ako nakapunta ng FTech. Ayan, and hello to Ed Manukdok. Happy Winner Ka Pinoy Sunday. Beautiful Sunday, as beautiful as me daw. Oh, thank you so much, Ed. Ermi Clemente says, good morning. God bless you and God bless you as well. Hay, naku mga kaibigan. Alam natin kung gaano lagi kahalaga ang ating kalusugan. Kaya para maiwasan ang mga sakit, dapat epektibo na food supplement ang inumin. Zanton Plus Gold, mas pinahusay, mas pinagaling, mas pinabisa. Dahil meron itong extracted na mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, spirulina. Kaya mas epektibo na makakatulong sa diabetes, maruming dugo, hypertension, pamamaga, bukol, at iba pa. Zanton Plus Gold. Para sa inyong reservation, tanong at order, tumawag o mag-text sa DZXL Radio Trabaho sa 0927-499-1276 at hanapin si Ray Albesa. O hindi kaya pumunta ng personal para bumili sa Yes to Health Center sa Unit 7 Crownland Building, 851 EDSA, corner Mother Ignacia Avenue, Quezon City. We can be heroes, dear friends. We can. Hindi siyempre automatic, kailangan gawin mo pa din, di ba? We can be heroes. We can. So, wag natin sayangin yung pagkakataon na nabuhay tayo at nabigyan tayo ng pagkakataong magsilbi. And I'd like to read a message here from Floren Larroco ng San Gregorio Rizal, Nueva Ecija. Gawin ang tama at mabuti sa kapwa at Panginoon na may ganting pagpapala. That's beautiful. Thank you so much, Floren Larroco. Thank you for that beautiful message. Ayan, and let me see if there are other messages. Hello to Sir Robert Perez. Hello, Inday Chris. Congrats again to Hasan for his heroic deed. Winner Ka Pinoy. Indeed. Thank you so much, Tito Robert, for that message. And from Tita Karina Lapitan, hello Chris, happy Sunday to you. Listening to your program now. In my own little way, I'm a humble hero to my two apos for the little things I do for them, cooking for them and taking care of their daily needs, especially in school. Thank you, Chris, and God bless. Hey, Tita Karina, I'm sure sa mata ng dalawa mong apo, you are their hero and diba, their mama love. Ayan. And so talagang I'm so happy that you're there for them, Tita. Thank you so much for sending me that message. Napakabilis po talaga ng panahon, mga kaibigan. Maya-maya lang papaalam na ako. What's that now? Kaya kayo po ba ay merong ubo, sipon, hindi kaya lagnat o trangkaso? Nangangamba ka ba na baka may COVID ka na naman or may COVID ka? Mag-Premium D3 na, ang bago at pinalakas na food supplement na kayang tulungang labanan ng ang bakterya at viruses. Meron itong lauric acid na makakatulong para maiwasan ang mga karamdaman. Ang Premium D3 ay may moringa oil na nagpapalakas ng ating immune system dahil sa mataas na antioxidant properties nito. Uminom na ng Premium D3 araw-araw. Mabibili sa South Star Drugstore, The Generics Pharmacy at iba pang leading drugstores nationwide. Para sa inyong reservation, tanong at order, tumawag o mag-text sa DZXL Radio Trabaho sa 0927-499-1276 at hanapin si Ray Albesa. O hindi kaya pumunta ng personal para bumili sa Yes to Health Center sa Unit 7 Crownland Building, 851 Mother Ignacia Avenue, Quezon City. And I would like to thank
Today's Winner Ka Pinoy team. Sir Erwin Makatangay, thank you for preparing our song. Wilson Abrea and Justice Martinez of our Digital. Maraming salamat team, ha? And mga kaibigan, sana ay na-inspire ko kayo ngayong tanghali na to to be a hero to those around you. At isa pa na gusto kong ibahagi dito is that sa pamamagitan mo, pwede kang maging biyaya sa iba sa pamamagitan mo. Diba? Sa maliliit na bagay na ginagawa mo. Ang kailangan mo lang siguro is mas maging mapagbigay. Be more selfless. Yun bang, wag lang lagi ang sarili ang inuuna. Na inuuna din natin ang paano ba yung walang sino man nakumanta pa talaga ako. Pananagutan. Para lang po maalala ko yung salitang pananagutan. Kinanta ko patuloy yung kanta na yun. Sana mas unahin natin yung pananagutan natin sa ating kapwa. Kasi ang lungkot naman ng buhay, di po ba, kapag puro me, mine. Paano naman ako? Ang lungkot ng buhay ng ganun, di po ba? Kapag ikaw lang ang star sa sarili mong programa. Kaya sana maalala mo na may pananagutan ka para sa iyong kapwa. At huwag mong kakalimutan, kaibigan, na sa dulot-dulo ng buhay, ang pinakamahalaga lagi ay kung gaano kalaki ang iyong pagmamahal. And then before I say goodbye, let's enjoy this beautiful song of Mr. Ariel Mesiano, composed for us, sung for us, Winner Ka Pinoy. Ito'y isang hamon na dapat pansinin, na di tayo mangmang, tayo'y may talino rin. Manguna tayo sa bawat larangan. Bawat Pinoy may galing, may kakayahan, kaya nang lutasin lahat ng mga hadlang. Tayo'y magkaisa, tayo'y magtulungan. Winner Ka Pinoy, Winner Ka Pinoy, Winner Ka Pinoy, Winner Ka Pinoy. Gumagaan lahat ng mga problema, kami naririto, kayo'y may kasama. Halina't bumangon, tayo ay kumilos na. Naghihintay sa atin ang bagong umaga. Winner Ka Pinoy, Winner Ka Pinoy, Winner Ka Pinoy, Winner Ka Pinoy. Manguna tayo sa bawat larangan. Bawat Pinoy may galing, may kakayahan, kaya nang lutasin lahat ng mga hadlang. Tayo'y magkaisa, tayo'y magtulungan. Winner Ka Pinoy, Winner Ka Pinoy, Winner Ka Pinoy. Winner Ka Pinoy! Winner ka! At kaya natin lahat maging bayani sa ating maliliit na pamamaraan. Sabi nga ni Mother Teresa, spread love everywhere you go. Let no one ever come to you without leaving happier. Winner Ka.
Winner ka, Pinoy! At ang Winner ka, Pinoy ay inihatid sa atin ng Xanthan Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant at anti-tumor properties na tumutulong maiwasang tubuan ng bukol ang ating katawan. Xanthan Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika at ngayon ay available na sa Southstar Drugstore at sa The Generics Pharmacy ang Xanthan Plus Herbal Capsule. Hanapin lamang yung may tatak Yes to Health o Doc Samaritan kapag bumibili. Sabayan din ang pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Magandang kombinasyon at epektibo. Kaya't bumili na ng Mighty C at Xanthan Plus Herbal Capsule. Para sa inyong reservation, tanong at order, tumawag o mag-text sa DZXL Radio Trabaho sa 0927-499-1276 at hanapin si Ray Albesa o hindi kayo pumunta ng personal para bumili sa Yes to Health Center sa Unit 7, Crownland Building, 851 EDSA, Corner Mother Ignacia Avenue, Quezon City. Till next Sunday, dear friends, strive to be happy. Ayan, at sikapin natin maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa. At huwag mong kakalimutan, kaibigan ha, winner ka. Winner ka, Pinoy. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang palatuntunan sa radyo. Winner ka! Pinoy! Muling umantabay sa parehong oras, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang sa DZXL 558. Winner ka! Pinoy!